Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum EPP Industrial Arts Grade 5 Quarter 4 Lesson 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga uri ng kasangkapan sa pagbuo at pagkukumpuni. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin na ipapaliwanag ang maingat na paggamit ng mga kasangkapan sa pagkukumpuni. Unang araw. Maikling balik-aral. Kahapon ay natalakay ang mga iba't ibang sirang kagamitan, produkto o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa. Bilang pagbabalik-aral, tingnan at suriin ang mga larawan sa ibaba upang higit na mahasa ang inyong kakayahan sa pagkilala ng mga sirang kagamitan, produkto o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa, at matiyak na kayo ay may sapat na kaalaman na sa natalakay na paksa. Una, ito ay baling upuan. Pangalawa, ito ay putol na wires o kable. Pangatlo, ito ay baluktot na tubo. Pang-apat, kinalawang na metal. Pang-lima, ito ay basag na salamin. Tanong 1. Sa inyong tahanan, ano ang mga kadalasan mong nakikitang sirang kagamitan, produkto o bagay? Sa iyong palagay, bakit ito nasira? Sagot, sa bahay kadalasang nakikita ko ang mga sirang laruan, upuan at bumbilya dahil madalas itong ginagamit o luma na. Pangalawa, ano ang kadalasang ginagawa mo kapag may nakita kang sirang kagamitan, produkto o bagay? Sagot, kapag may nakita akong sirang kagamitan, iniuulat ko ito sa magulang o itinatapon kung hindi na pwedeng ayusin. Feedback. Bilang paalala, ugaliing ihanda at bigyang importansya ang kaligtasan kapag tayo ay nakakita ng mga sirang kagamitan, produkto o bagay sa ating mga lugar. Kung sa palagay mo ay delikado itong hawakan o ilipat, pwedeng humingi ng tulong sa mga nakakatanda sa iyo. Dahil dito ay maiiwasan ng posibleng mangyaring disgrasya o aksidente. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Tanong 1. Sa iyong palagay, paano kaya nakukumpuni o nare-repair ang isang kagamitan, produkto o bagay na yari sa kahoy, metal o dekuryente at iba pa? Sagot, sa aking palagay, nakukumpuni ang isang kagamitan na yari sa kahoy, metal o dekuryente sa pamamagitan ng pag-aayos, pagpapalit ng sira o pagdadagdag ng bagong bahagi. 2. Kung halimbawa ay nakitang may sira ang isang kagamitan, produkto o bagay, dapat ba na agad itong itapon at di na mapakinabangan? Sagot, kung may sira ang isang kagamitan, hindi ito dapat agad itapon dahil maaari pa itong ayusin at magamit muli. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mga iba't ibang kagamitan o kasangkapan.
at ang wastong pamamaraan kung paano ito gamitin. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Piye. Sa konteksto ng panukat, ito ay tumutukoy sa measurement o sukat sa haba ng isang bagay. Katumbas nito ang 12 pulgada o inches. Adjustable jaw. Ito ay bahagi ng kagamitan na maaaring i-adjust o baguhin ang lapad o sukat upang magamit sa iba't ibang material at trabaho. Handheld tools. Ito ay mga kagamitan na maaaring dalhin o hawakan ng isang tao nang hindi kailangang ilagay sa isang mesa o iba pang pantay na ibabaw. Bristle ay karaniwang gawa sa mga buhok ng hayop na ginagamit bilang brush para sa paglilinis. Kaugnay na paksa bilang isa, mga kasangkapan o kagamitan sa pagkukumpuni, una at ikalawang araw. May alam ka na. Panuto, kilalanin ang mga kasangkapan o kagamitan sa mga sumusunod na larawan. Sa kahon ay nakapaloob ang mga salita na posibleng pangalan ng kagamitan o kasangkapan na pinapakita ng mga larawan. Pumili ng sagot mula rito at isulat ito sa patlang. Narito ang mga pagpipilian. Zigzag rule, iskwalang asero, rip saw, crosscut saw, martilyo, malyete, barena, electric drill, gato, C-clamp, papel de liha at steel file. Unang larawan. Sagot, iskwalang asero. Ikalawang larawan. Sagot, rip saw. Ikatlong larawan. Sagot, barena. Ikaapat na larawan. Sagot, martilyo. Ikalimang larawan. Sagot, gato. Ikaanim na larawan. Sagot, papel de liha. Ang mga sumusunod ay iba't ibang kagamitan o kasangkapan na ginagamit sa paggawa ng mga proyekto, produkto o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa. Mga kasangkapang panukat o measuring tools. Ito ay mga kagamitan o kasangkapan na ginagamit upang sukatin ang haba, lapad, o iba pang mga dimension ng isang bagay. Ang tamang paggamit ng mga measuring tools ay mahalaga upang matiyak ang eksaktong sukat ng mga materyales o produkto. Zigzag rule. Ito ay panukat na yari sa kahoy at karaniwang umaabot na 6 o higit pang bilang ng piye. Naititiklop ito at karaniwang ginagamit sa masisikip na lugar na mayroong kailangang sukatin. Iskwalang asero. Karaniwan itong kilala sa tawag na L-square. Ginagamit rin itong panukat ng mga mananahi sa paggawa ng mga pattern. Meter stick. Ang meter stick ay isang tuwid na panukat na may habang 1 metro. Ginagamit ito sa pagsukat ng haba o layo ng mga bagay. Pull-push ruler. Ito ay panukat na yari sa metal at may gradasyon sa magkabilang gilid. Ang isa ay nasa pulgada o inches at ang isa naman ay nasa sentimetro o centimeter. Protractor. Ito ay panukat sa pagkuha ng mga degree kapag gumagawa o sumusukat ng mga anggulo.
Triangle. Ito ay ginagamit na panukat o gabay sa pagguhit ng mga linya sa drawing at iba pang maliliit na gawain. May dalawang uri nito, ang 30 by 60 at ang 45 by 45 degree triangles. Medida. Ang kasangkapang ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan kapag tayo ay nagpapatahi ng damit, pantalon, palda, gown at iba pa. Narito naman ang mga kasangkapang pamputol o cutting tools. Ang pamputol o cutting tools ay mga kagamitan o kasangkapang ginagamit sa pagputol o pagbawas ng mga material upang makabuo ng isang tiyak na hugis, sukat o disenyo. Ang mga kasangkapang ito ay maaaring handheld o stationary at maaaring gamitin sa iba't ibang mga materyales tulad ng kahoy, metal, plastic at iba pa. Rip saw, ginagamit na pamputol ng paayon sa hilatsa o grain ng kahoy. Cross-cut saw, ginagamit na pamputol ng pahalang sa hilatsa ng kahoy. Back saw, mas maliit ito kaysa sa ibang lagari at may pino o maliliit na ngipin. Mayroon din itong suportang matigas na metal sa likod upang hindi bumaluktot habang ginagamit. Coping saw. Ito ay ginagamit sa pagputol ng pakurba sa proyektong yari sa maninipis na kahoy. May makitid o maliit itong talim na may mga pinong ngipin. Keyhole saw. Ito ay uri ng lagari na karaniwang ginagamit sa paggawa ng butas para sa doorknob. Gunting de yero, ginagamit na panggupit ng maninipis na lata o yero. Katam, ito ay ginagamit na pampakinis o pampantay sa ibabaw ng kahoy. Mga kasangkapang panghawak o driving tools. Ito ay mga kagamitan o kasangkapan na ginagamit pamukpok o pamihit ng iba pang kagamitan o fastening materials katulad ng tornilyo, bolt o pako. Martilyo. Ito ay kasangkapang ginagamit bilang pampukpok sa pagbabaon o pagbunot ng pako. Martilyo de paja. Ang kasangkapang ito ay halos kawangis ng martilyo, maliban sa ang isang bahagi ng ulo nito ay pabilog na ginagamit panghugis ng metal. Malyete. Ang kasangkapang ito ay kawangis ng martilyo, subalit yari ang ulo nito sa kahoy o goma. Karaniwan itong ginagamit pamukpok pantulong ng iba pang kasangkapan katulad ng pait o chisel. Long nose. Mayroon itong mahaba at papaliit na pang-ipit o pamutol ng alambre o kawad ng kuryente. Plais. Ginagamit na pamutol o pang-ipit ng alambre o kawad ng kuryente. Vice grip. Isang uri ng kasangkapang panghawak na may kakayahang kumapit sa isang bagay ng mahigpit, gamit ang isang mekanismo ng kandado. Ito ay maaaring adjustable jaw na maaaring baguhin depende sa pangangailangan. Screwdriver standard. Ito ay kagamitang pamihit ng tornilyo. Screwdriver Phillips. Ito ay kagamitang pamihit ng tornilyo katulad ng standard screwdriver. Mga kasangkapang pamburis o boring tools. Ang kasangkapang pamburis o boring tools ay ginagamit sa paggawa ng butas sa iba't ibang uri ng materyales tulad ng kahoy, metal o plastik. Ito ay karaniwang kinabibilangan ng mga drill bit, auger at iba pa. Barena o hand drill.
Ginagamit sa paggawa ng maliliit na butas na hindi hihigit sa kalahating sentimetro. Auger bit. Ang isang auger bit ay mayroong isang helical screw blade para sa pagbubutas. Electric drill. Ito ay kasangkapang dekuryente na ginagamit na pambutas sa matitigas na bagay tulad ng semento o bakal. Mga kasangkapang pang-ipit o holding tools. Ito ay kagamitan o kasangkapan na ginagamit upang hawakan o suportahan ang mga materyales habang ginagawa ang pagputol, pagbawas o pag-ayos. Ang mga holding tools ay mahalaga upang mapanatili ang seguridad at presisyon sa paggawa. Gato. Gamit na pang-ipit para maging pirmi ang kinalalagyan ng isang bagay. Karaniwan itong nakakabit sa mga working table. C-clamp. Mahalaga itong pang-ipit o pang-pirmi sa mga gawaing pang-industriya. Maaari itong pamalit sa kasangkapan kapag walang magagamit na gato. C-clamp. Mahalaga itong pang-ipit o pang-pirmi sa mga gawaing pang-industriya. Maaari itong pamalit sa kasangkapan kapag walang magagamit na gato. Mga kasangkapang pagtapos o finishing tools. Ito ay kagamitan o kasangkapan na ginagamit upang linisin, ayusin o gawing maganda ang mga produkto o proyekto matapos ang mga pangunahing hakbang sa paggawa. Papel de liha. Ang papel de liha o mas kilalang sandpaper ay karaniwang ginagamit sa pagpapakinis sa ibabaw ng mga materyales tulad ng kahoy, metal o plastik. Pintura. Ito ay ginagamit upang magbigay kulay, proteksyon at dekorasyon sa kahoy, metal, tela at iba pa. Paintbrush. Ito ay isang kagamitan pampahid ng pintura sa kahoy, metal o tela. Ito ay binubuo ng mga bristles o nylon fibers na nakakabit sa isang handle. Putty knife. Ito ay karaniwang ginagamit sa pagpapahid o pag-aayos ng mga gap o sira sa pagitan ng mga material tulad ng kahoy, metal o plaster. Mayroon itong metal blade na nakakabit sa isang handle. Varnish. Ito ay ginagamit upang magbigay ng proteksyon at kinis o kinang sa mga materyales tulad ng kahoy o metal. Wood stain. Ito ay ginagamit upang magbigay ng kulay sa kahoy habang nagpapahalaga at nagpapanatili sa natural na katangian nito tulad ng grains at texture. Steel file. Ito ay ginagamit sa paglilinis, pag-aayos o pag-aahit ng iba't ibang mga materyales tulad ng kahoy, metal o plastic. Tanong 1. Bakit mahalaga na malaman ang iba't ibang kagamitan o kasangkapan sa paggawa o pagkukumpuni? Sagot, mahalaga ito upang magamit ng tama at ligtas ang bawat kagamitan at maiwasan ang aksidente at pagkasira. 2. Ano-ano ang mga kailangang gawin upang mawasto ang pag-aalaga ng mga kagamitan o kasangkapan sa paggawa o pagkukumpuni? Sagot, linisin pagkatapos gamitin, itago sa tamang lalagyan, gamitin sa wastong paraan at iwasan ng pabaya o maling paggamit. Paglalapat at pag-uugnay. Panuto, tukuyin kung ano ang gamit ng isang kasangkapan o kagamitan na pinapakita sa larawan. Piliin lamang ang mga sagot sa mga sumusunod. Panukat, pamputol, panghawak, pamburis, pangipit. Pagtapos,
Isulat ito sa patlang. Pagkatapos ay i-check ang kahon kung anong klaseng material ang naaayon o maa-apply ang kagamitan o kasangkapan. Una, ito ay pamputol. Kahoy. Pangalawa, pang-ipit. Kahoy. Pangatlo, pamputol. Kahoy. Pang-apat, panghawak. Wire. Kaugnay na paksa bilang 2. Mga pamamaraan sa paggamit at pag-iingat ng mga kasangkapan sa pagkukumpuni. 3 araw. Minsan ba ay ginawa mo na rin ang paggamit ng isang kagamitan na hindi naman angkop sa tamang gamit? Narito ang mga pamamaraan sa paggamit at pag-iingat ng mga kasangkapan sa pagkukumpuni. 1. Maglaan ng lugar, kahon o cabinet para sa mga kasangkapan at kagamitan sa paggawa. Makabubuting iayos ang mga ito ayon sa uri at gamit upang mapadali ang pagkuha at pagbabalik sa mga ito. 2. Gamitin ng buong ingat ang mga kasangkapang dekuryente at kagamitang matatalim. Ang mga dekuryenteng kasangkapan ay ginagamit lamang kung kinakailangan at hindi dapat paglaruan. 3. Tiyakin na ang mga kasangkapang gagamitin ay nasa maayos na kondisyon. Iwasan ang paggamit ng mga kagamitang kinakalawang, mapupurol, maluwag ang tornilyo o kaya'y may sirang bahagi. 4. Ibigay ang buong atensyon sa ginagawa. Huwag makipaglaro o makipag-usap habang humahawak ng mga masiselang kagamitan at kasangkapan. 5. Basahin ang mga tagubilin sa paggamit ng mga kasangkapang dekuryente bago gamitin ang mga ito. Makabubuting gamitin ang mga kasangkapang ito sa ilalim ng patnubay ng guro. 6. Gumamit ng damit pantrabaho tulad ng apron, overall at magpalit kaagad ng kasuotan matapos gumawa. 7. Maghugas mabuti ng kamay pagkatapos gumawa. Higit na mabuting maligo upang malinis ang buong katawan matapos makapagpahinga sa paggawa. 8. Maglagay ng panakip sa mata, ilong o bibig kung gagamit ng mga kasangkapan tulad ng welding machine, lathe machine, mga kemikal at iba pang makapipinsala sa katawan. 9. Hawakan ng wasto ang mga kasangkapan sa paggawa. Paglalapat at pag-uugnay. Panuto, kumuha ng 1/4 sheet na papel. Tingnan ang mga tanong at sagutin kung tama o mali. Isulat sa patlang ang tama kung ang salaysay ay naglalarawan ng tamang gawain at mali naman kung ang salaysay ay naglalarawan ng maling gawain. Paglalapat at pag-uugnay. 1. Basahin ang mga tagubilin sa paggamit ng mga kasangkapang dekuryente bago gamitin ang mga ito. Makabubuting gamitin ang mga kasangkapang ito sa ilalim ng patnubay ng guro. Sagot, tama. 2. Gumamit ng damit pantrabaho tulad ng apron, overall at magpalit kaagad ng kasuotan matapos gumawa. Sagot, tama. 3. Maghugas mabuti ng kamay pagkatapos gumawa. Higit na mabuting maligo upang malinis ang buong katawan matapos makapagpahinga sa paggawa. Sagot, tama. 4. Gamitin ang mga kasangkapan tulad ng welding machine, lathe machine, mga kemikal at iba pa, kahit wala ng hand gloves upang mapabilis ang trabaho. Sagot, mali. 5.
Hawakan ng wasto ang mga kasangkapan sa paggawa. Sagot, tama. Pabaong pagkatuto. Tanong. 1. Bakit mahalaga na maingat tayo sa paggamit ng kasangkapan o kagamitan sa pagkukumpuni? Sagot, mahalaga ang pag-iingat upang maiwasan ang aksidente at hindi masira ang kasangkapan. 2. Sa iyong palagay, mahalaga bang matutunan natin ang iba't ibang kasangkapan o kagamitan sa pagkukumpuni? Sagot, oo, mahalaga ito upang magamit ng tama ang bawat kasangkapan at maging ligtas sa paggawa. Pagninilay sa pagkatuto, maghanap ng kaparehas at itanong ang mga sumusunod na tanong. Ano-ano ang mga natutunan mo sa ating mga tinalakay? Paano ito makakatulong sa iyo upang maging maingat at wasto sa paggamit ng mga kasangkapan o kagamitan sa paggawa? Susundin mo ba ang mga pamamaraan na tinalakay? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magkumpuni, ano ang mga pag-iingat na gagawin mo? Gusto mo bang pagyamanin ang iyong natutunan sa pag-iingat at mga paraan ng mga kasangkapan o kagamitan sa pagkukumpuni? Ika-4 na araw. Pagsusulit. Panuto, suriin kung anong kasangkapan o kagamitan ang tinutukoy ng bawat larawan. Isulat sa 1/4 sheet na papel ang letra na tamang sagot. 1. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga mananahi sa pagsusukat para sa paggawa ng pattern at kapag nagpuputol ng tela. Sagot, B. 2. Ang kasangkapang ito ay ginagamit sa pagkuha ng mga degree kapag ikaw ay gumagawa ng mga anggulo sa iguguhit na mga linya. Sagot, A. 3. Isang uri ng panghawak na kagamitan na may kakayahang kumapit sa isang bagay ng mahigpit gamit ang isang mekanismo ng kandado. Ito ay mayroong adjustable jaw na maaaring baguhin ang lapad ng paghawak depende sa pangangailangan. Sagot, B. 4. Ito ay ginagamit sa pagputol ng pakurba sa proyektong yari sa kahoy. Sagot, A. 5. Gamit na pang-ipit para maging pirmi ang kinalalagyan ng isang bagay. Sagot, B. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Panuto, sa gawaing ito, maghanap ng mga kasangkapan o kagamitan sa inyong bahay na maaari ninyong gamitin. Sa pagbuo ng inyong output, siguraduhin sundin ang mga sumusunod na gabay para sa presentasyon. Pangalan ng kasangkapan o kagamitan, kondisyon, komento o payo kung paano ito mapapangalagaan o maiingatan. Sagutan ang mga column na ito. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!